You're listening to Puma Podcast. This episode is a companion piece to the audio version of Sheila Coronel's story for the Philippine Center for Investigative Journalism, The Making of Edgar Matobato. It was produced by J. Mark Tordesillas with the help of AI. Now available wherever you listen to Teka Teka. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. That's former President Duterte after his arrest for crimes against humanity. The ICC has been investigating his deadly war on drugs, which has claimed tens of thousands of lives. A possible star witness to the ICC case is Edgar Matobato, a confessed hitman of the Davao Death Squad who risked everything to reveal the brutal reality of extrajudicial killings under Duterte's rule. In this episode, Robbie Alampay speaks to Sheila Coronel, a trailblazing reporter and founder of the Philippine Center for Investigative Journalism, and Father Albert Alejo, a Jesuit priest and advocate for whistleblowers. Together, they unpack Matobato's haunting testimony. Why did Matobato choose to confess? How do we verify stories like his? And what does his journey reveal about the larger web of complicity in state-sanctioned violence, from the secret networks that protected him to the broader reckoning the Philippines must face? This episode challenges us to remember, reflect, and ask, what will it take to redeem an entire nation? Magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Robbie Alampay, Puma Podcast, and today we have really special friends with us to talk about a really special story, something na I don't think anybody's forgetting this story. But in the past weeks, we've had cause to look back, to check back, and particularly have really some insights na, that makes us compelled to realize that a lot of people were involved, a lot of very human lives were part of making, the whole complex and even the bloody story of President Duterte's war on drugs. And this is a story that started long before Mayor Duterte became President Duterte. And kasama natin dito are two very important people who helped to remind us that these stories are important, and it's important for us to understand. It's also important for us to understand all the different dynamics that are involved in the making of people, in the making of history, in the making of our society. I have with us Sheila Coronel, needs no introduction, founder of the Philippine Center for Investigative Journalism, and kasama po natin, and she is now with Columbia University, still with the Stabile Center for Investigative Journalism. And kasama po natin, joining us from Rome, Father Albert Alejo, and he plays a very special role as well in Sheila's story recently about Edgar Matobato, and her story about the making of Edgar Matobato. Father Alejo and Sheila, welcome to Puma Podcast. Buongiorno, Robbie, Sheila. Buongiorno. I have to say, Buongiorno. I'm in Manila. It's 9 p.m. in Manila, and Sheila is in New York. It's good morning in New York. Father Alejo, good afternoon. Good afternoon. But anyway, I want to dive straight into this because saying nga yung article mo, Sheila, it's made the rounds, and it's reminded people of a very painful. It's not even a past. It's an ongoing tragedy. But in particular, this focuses on a person
Edgar Bato-Bato, confessed member of the DDS, and we're not talking about diehard Duterte supporters. DDS, remember the original context was the Davao Death Squad. And Sheila, I want to start with how you started in your article. You talk about the first time you saw Edgar Bato-Bato, and this was in 2016. Yes, it was Christmas Day of 2016, and Father Albert somehow convinced me that I should drive him so he could say Mass for Edgar Bato-Bato. I didn't even know where the Mass was going to be, or how long it would take us to go there. But I said yes, even if it was Christmas Day, and I missed Christmas lunch and Christmas dinner with my family that day. But it was, I don't know, Father Bert, you saw it as something you needed to do for Edgar, right? That you being some sort of confessor, advisor to him, needed to be there with him on Christmas Day and say Mass for him. Father. Yeah. Bakit nga ba? Sheila's wondering, why? And on Christmas Day of all days? Well, imagine mo, siyempre, anong panahon na yun na nakapagsalita na siya sa Senado. Siyempre, nagtatago siya. Isipin mo kung halimbawa, Pasko, tapos walang event, nandoon sila sa sulok, mga puno, tapos walang dalaw, mahirap naman yan. Malungkot yun. So, sabi ko nga, may sagrado naman. Para sa akin, sagrado tong pahihibaka na to. At gumagalaw yung kamay ng Diyos dito. Nararapat lang na merong pagdiriwang to. At maganda na merong, nandiyan rin lang si Sheila, hindi pwede rin siya. Mas maganda kung nandoon siya. Driver lang ako dapat dun eh. But set it up for us. I mean, gaya ng sinabi mo, Sheila, Father prevailed upon you na ipagmaneho siya. I mean, talk to us about the drive. Saan kayo nagkita? And as much as you could give us, what was the drive like? And the drive was towards what kind of place? So first of all, we have to see the context at that time. This is December 2016. This was less than 6 months after Duterte became president. And every day there were bodies being dumped on the streets of Manila. Most of them were victims of Duterte's war on drugs. So it was a very, very fraught time. Even if it was Christmas. Christmas is always celebrated in the Philippines. But it was, it was a time of, I would say, almost like mass hysteria and support for the killings. And so when I picked up Father Albert from Ateneo, and then we went somewhere outside Manila into a very nice place. It was a church facility. I don't know, Father Albert, how much details I can say, but it was very bucolic. The drive was, the usual Manila traffic, but when we got there, it was very quiet, very peaceful. There were a lot of trees all around. The birds were singing. There was a burbling brook nearby. Yes, correct. It was such a contrast to what we were talking about, which was about killings on a massive scale. Yeah. Father, what do you remember about that morning? And why Sheila? I mean, bakit si Sheila? I mean, yun nga yung punto niya. Bakit siya magmamaneho? Her time back in Manila during Christmas, I know, is very precious. Is very limited and very precious. But why Sheila? Was her being a journalist part of your mission? Kasi si Sheila, she has a knack for identifying where the future
news would be coming out, no? Hindi lang yung may nangyari tapos pupuntahan niya. Hindi. Si Sheila, naaamoy niya yung hindi pa naamoy ng iba. So, sabi ko, ito, special to. Hindi naman dahil sa, hindi ko nga alam na Hindi ko alam na magaling mag-drive si Sheila Tapos galing siya sa ibang bansa. Ano ba naman, hiniram lang niya yung kotse ng kapatid niya. Naagawan pa ng kotse yung kapatid niya. Pero, maganda na yung mga ganitong pangyayari, sabi ko, ang nakakaalam ay yung mapagkakatiwalaang journalist. So in other words, you did have it in mind to have done that. Just a driver. Hindi ko naman siya kilala na driver. Kilala ko siya sa journalist, investigative journalist, and she has been a friend for a good number of years. And I knew she would be somebody who could make sense of the potential importance of this thing. Sheila has a number of stories of her driving, in particular with people from Davao, diba? I mean, there was really a parallel here, Sheila. I remembered as I was reading your story on PCIJ, you had a story about driving Rodrigo Duterte around Davao. Or no, the other way around. No, Rodrigo Duterte driving you around Davao, diba? Yes. This was when he was newly mayor. I think it was around 1988. Me and Carol Arguillas went with him at night. So at night, he would drive around Davao City and, just pop in, eat durian in the sidewalk, talk to people. And I still remember that very vividly because he just kept talking. He's a very good storyteller. And among the stories, the one I remember was that how there was this drug dealer that was in a shootout with the police, and they brought him to a hospital. Duterte went to the hospital and pulled out the life support system because he wanted the guy dead. And to him, it was a funny story. What Carol Arguillas remembers from that night, because I called her many years later and asked, what do you remember from that drive along? And she said, I remember he said he pushed 2 criminals out of a helicopter. So we don't know whether those stories are true or not, but those were the kinds of stories that Duterte loved to talk about when he was newly elected mayor, just to show how tough he was on crime. And actually, he thought it was funny. And when actually he was telling very much the same stories during his campaign sorties, like when he shot a classmate who was making fun of his Visayan accent, people were laughing. People actually thought that these incidents of violence were laughable, were funny. On the other hand, when people hear, and I'll get to that later, that phenomenon, that observation, that reality, as you said, that if people want their stories to be funny, it will actually be funny to some people. If people want it to be frightening, it will be frightening to some people. That's in the context of really good storytellers, and people who love telling stories. Edgar Matubato, he was not a storyteller, I imagine. Or was he? And when he tells stories, when he told you his story, or as you put it, Sheila, his truth, what was his motivation? Was it, going to you, Father, and to both of you, was he confessing out of contrition? Or was there an emotion that he also wanted to elicit from people? Paring Bert, you should take that question because you were the first. Yeah. Well, kasi parang nagsisimula tayo sa mid. Sa gitna. Parang paurong yung mga kwento, siguro, ang punto ko lang, ang stake ko lang dito, mula noong 2016, I've been with him, naniniwala ako na itong tao na ito may mission. Kung nagkukwento siya, hindi para magkwento lang o mangumbinse,
Ang nangyari kasi niya, nang kausap ko siya, sabi ko, ano ba talaga gusto mong mangyari? Sabi niya, Father, marami akong kasalanan. Marami akong napatay. Kaya dapat lang talaga akong maparusahan. At handa naman ako, kahit Silya Electrica niyo ako, patayin niyo ako. Pero sana, bago ako patayin, masabi ko muna yung totoo, yung kwento. Kasi nga, kumbaga minumulto siya ng mga napatay niya. Mabalik-balik sa isip niya, hindi siya mapalagay. Nakukonsensya siya. Pero hindi naman dahil sa sinisisi siya ng mga pinatay niya, kundi humihingi ng tulong para magkaroon sila ng katarungan. At ang magagawa lang niya ay yung sabihin yung totoong nangyari. Pangalawa, para matauhan din yung mga tao at hindi na maulit pa uli yung mga ginagawa nila noon. So, yung tanong mo na may contrition ba, hindi to propaganda, hindi to paninira, meron pagbabagong buhay, pagbabagong dangal, paghanap ng katarungan para sa mga nabiktima niya at nila. At sana tumulong para hindi na maulit yun. Kasi nakita niya noong mga panahon na yon na sa average noon 1,000 killings a month for the first months. No? Recorded yun. Sabi niya, masyadong marami yan. Ang daming pinapatay. At nagsimula yan nung sa amin, sa Davao pa. Oo. So, sa kanya, hindi yung pangumbinsi, hindi yung pagpropaganda, hindi paninira, kundi pagsasabi lang ng totoo. At nung kinukwento nga niya, na 2014 pa, gusto na niyang sumurrender. Ibig sabihin, merong mission tong tao na to. Gusto niyang sumurrender kay Ted Filon. Hindi lang siya nakapila ng maayos. Nagpunta pa sila nanghiram ng pamasahe para makapunta sa Human Rights Office sa Visayas. Ngayon sabi, hindi namin kaya yung kaso mo. So, pumunta pa sila sa NBI, nag-volunteer. Ito tao na to, meron tong mission Meron tong mission. At naniniwala ako doon. At palagi ko naman na nailigtas siya hanggang sa mga oras na to. At marami na rin siya nasabi. Mukhang talagang ginabayan siya sa mission niya. Gaya nga nasabi niya, Father, I mean, I have to admit, totoo naman yung sinabi niya. It's hard, to ask, at what point natin yung umpisahan itong kwentong to. Talaga naman palaktaw-laktaw tayo, di ba? Even si Sheila, when she says, this was 2016, it was at the start, it was still fairly at the start of the Duterte administration. And yet, pag nung nagkwento na si Edgar Matubato, the story goes way, way back. That was also not the start. Di ba, Sheila? I mean, yeah, it goes way back to Edgar's childhood in Kalinan, in the foothills of Mount Apo, just outside Davao, still part of Davao City, but his childhood during the height of martial law, when nung sinasabi niya, pinugutan ng ulo ang tatay niya dahil yung tatay niya ay CHDF. Pinugutan daw ng ulo, sa harap niya, nakita niya na talagang kalimutan ko na kung ilan, pero ang sabi niya, mga native na armado na NPA daw, na para gusto nilang kunin ng baril ng tatay niya at pinugutan siya ng ulo. So doon nag-umpisa sa kanyang kwento. Kasi nung sinabi ko sa kanya, walang prompt Sabi ko sa kanya, ikwento mong buhay mo. Ang una niyang sinabi, ako ay si Edgar Matubato, pinanganak ako sa Kalinan, Davao City, nung ganitong petsa. Pagkatapos noon, sinabi niya, ang tatay ko, nung bata ako, pinugutan ng ulo ng NPA. Dahil CHDF ang tatay ko. So sa kanyang talambuhay, yung sa tingin niya, ang kwento ng buhay niya, doon nag-umpisa, doon sa pagpugot ng ulo sa tatay niya. And it really accelerates to that, di ba? Parang pinanganak ako, tatay ko pinugutan.
Yes. Yeah. Exactly. Exactly. So yung ibig sabihin yung arc of his life is the arc of this very violent life starts from an act of violence, is basically what he's saying, and spirals into this spiraling, ballooning violence that kaya nga sabi ng asawa niya, they took advantage of him. You know? Yung mga nag-recruit sa kanya sa death squad dahil di siya nag-aral at dahil pinugutan ng ulong tatay niya at wala siyang nakitang hustisya. Kahit dun sa asawa niya, yun ang tingin ng asawa niya para maintindihan kung bakit naging ganun si Edgar. By the time people were hearing sa Senate, that was just a few months, di ba? That was just a few months into the administration, maybe half a year. It's And yet- September. September. Yeah. Less pa. And yet, by that time, medyo, I don't think kung desensitized na yung mga tao. There was still shock in the numbers. Gaya nga na sinabi nyo, Father, di ba? 1,000 kada buwan, di ba? There was shock in the numbers, but there was, in a way, wala nang shock sa wala nang shock sa in the stories of how people were getting killed. People had seen, I think, by around that time, pictures of the Pieta, the famous picture that finally got Duterte to react to media. People had seen the pictures of yung mga binalot ng packing tape, and so on. What do you recall of because this was a story being told to you face to face, one-on-one. But during the time na nagsasalita siya sa Senado, do you recall if people were fascinated by any of the details, or were they tuning in to see kung merong malalaglag, di ba? It's two different levels of intrigue, di ba? And I think I remember those times as ang binabantayan ng mga tao is, eto na ba yun? Meron ba malalaglag na opisyal? Meron ba madadawit na opisyal? Is there gonna be a smoking gun? And it wasn't necessarily on the level of paano umaabot sa ganito ang tao? Paano nangyayaring nagkakaroon ng taong ganito? Father? Actually, ang komplikado nga yun. Yung paglabas ni Matubato nung panahon na yun, ay iba-iba yung mga reaksyon. Ano? Unang-una, si Duterte hindi siya pumalag. Hindi siya nagsalita. Minura niya yung Papa, minura niya si Obama, pero nung nagsalita si Matubato, tahimik siya. Wala siyang. Ngayon, doon sa loob ng Senado, iba-iba rin. Siyempre, gustong sila Cayetano, binabara siya. Sila Ping Lacson, dinidiscredit yung kwento niya. Kasi nabanggit yung PAOK-TF, mga ganyan, no? So, yung iba, gusto na huwag siyang makapagkwento o sinisiraan yung kwento niya, hinahanapan ng butas. Si Cayetano, napaka-garapal. Sabi niya, ito, ano ba tawag dito? Packaging tape. Sabi niya, masking tape. Sabi niya, hindi yan masking tape. Ganyan. Mali. So, ibig sabihin, hindi totoo yung kwento mo. Mga ganun, ano? So, may mga senador naman, siyempre si Trillanes at saka si Madam Laila, ang gusto nila na ipakwento pa, makapagsalita pa nung makapagsalita. Yung iba, sa labas, siyempre tinatanong, totoo kaya yung sinasabi nito? Mahalaga yon kasi nga, hanggang nung panahon na yon, may mga muka ng biktima, pero kaya pa rin itanggi na merong double death squad kasi nga sasabihin baka naman nag-away-away lang yan, baka tao lang ng sindikato yan, ganyan, no? So
nagpapasalamat ako dahil sa kila Rafi Lerma, kila Vincent ko, nagkaroon ng muka ang mga pinapatay. Pero kulang ang muka ng pumapatay. Pagdating ni Matubato, nagkaroon ng muka ang Davao Death Squad. Merong isang umaamin na totoong may death squad at isa na siya doon at handa siyang panagutan yon. So, malaking bagay yon. Ngayon, merong iba nagsasabi, baka mamaya nabayaran lang yan. O kaya, kasi marami na ring mga testigo nung araw na bumabaliktad, siyempre ang mga tao ingat pa rin. Baka mamaya sa susunod babaliktad na yan, tatanggi na yan. Ano? Pero merong isang ibang klaseng reaction. Merong nagsasabi sa akin, Father, bakit ka inilabas ka agad yan? Masyadong popular pa si Duterte sa ngayon. Sana hintay-hintay muna. Kapag medyo tumatagilid ng konti, tsaka natin ilabas. Ba't nyo inilabas ka agad? Sabi ko, buwan na mano na nga 1,000 isang buwan Ilan pa bang hinihintay natin? Ang maganda nun, dahil nagkaroon ng mukha yung Davao Death Squad, eto na ngayon. Ang BBC, ang CNN, nag-i-interview na, no? Problema namin, paano i-manage? Nung una, ang trabaho namin, paano itatago? Nung inilabas na, paano itatago uli? Tapos, nung may mga mag-i-interview, paano ilalabas uli at itatago uli? Ayan, lingid din sa kaalaman ng ibang mga tao. Paano kung nagkakasakit? Paano kung nalulungkot? Muntik na magpakamatayan. Dahil sa nadidepress. Nako, yun ang hirap. Pagka nagkasakit, paano magpapadoktor? Yung mukha niya nasa front. So, ang daming hamon. Pero, nagtiwala lang kami sa parang gut feel na merong sinasabi itong tao na to, may mission itong tao na to, at alalay kami. Ako mismo, yun ang tingin ko sa sarili ko. Yung tanong ng mga tao na paano nyo ba malalaman na totoo ang sinasabi niyan, I will get to that later. I have a basic question first, Father. Diba? Unang-una, paano pa nangyayaring lumalapit ang taong ganito? Diba? Who do they approach? And how do they first come to seek help or at least some kind of, I don't know, protection or even just haven? Tapos ikaw, Sheila, in your article, you talk about, the multi-sectoral coalition that came to this. I'm talking to a journalist and a father na pare, baka may mga tao nagsasabi, syempre, isama mo pa aktivista dito. But Sheila, you describe a network that went beyond civil society, even former military personnel. No? So to you, Father, very quickly lang, paano ba lumalabas ang mga taong ganito? How do they even start to step out, to take the first step, to reach out to? How do they even know whom to reach out to? And then, ikaw, Sheila, if you could tell us a story, how does that band come together to protect him? Well, dalawang klase yan, yung isa, biktima. Yung biktima, maabutan mo yan Kung namatay, andyan sila. Pero yung ganitong kumapatay, mahirap yan. May nagtatanong nga, sabi, paano nyo nakukumbinsi yung mga yan na lumantad? Sabi ko, sa totoo lang, hindi kami yung nakakakumbinsi sa mga tao na yan. Kaya nga, ang tingin ko, parang sumusuporta ako. No? Dahil may ibang galaw yung espiritu dyan. Ngayon, malaking sa tingin ko, sa mga dating killers, malaking naging papel ng babae. Babae sa tabi nila. Okay. Kasi, halimbawa, itong sila, sinasabi ko plural, no? Kasi nga plural yan Hindi naman si Matubato lang. No? So, usually, yung babae, palasimba. So, hilahin niya yung sila lagi. Siyempre, sasama-sama naman yan kahit papaano. Pagdating sa loob ng simbahan, alumpihit yan. Siyempre,
ano ba to? Magsisimba ako. Paglabas ko mamaya, papatay na naman ako. Tapos papasok na naman dito. Tapos kuminsan, titingin sila sa mga santo. Kinikilabutan sila. Ganon, kung tingin sa altar, kinikilabutan. Ba't ako nandito? Alam ko naman may ginagawa akong krimen. So, dumadating sa punto na hanggang kailan tong ganitong struggle, inner struggle. No? So, naghahanap sila ng paraan. Ngayon, itong kay Matubato, may particular na korte ito. Doon sa panahon na nagdadalawang isip na siya, gusto na niya magbago, nagsabi siya sa mga superior niya, matanda na ako, may mga na-train na tayong ibang killers yan, baka pwede na ako mag-resign. Ang kaso, ayaw naman siyang bitiwan. Ang sabi, ang ginawa, gusto siyang gamitin muna for the last time. Ninapaamin sa kanya yung pagpatay doon sa negosyante na taga Cebu na pinatay doon sa Davao. Sabi niya, marami akong pinatay pero ako wala akong kinalaman dyan. Dahil sabihin mo, ikaw ang pumatay at ituro mo si ganito, isang colonel. Sabi niya, wala talagang kami kinalaman dyan. Ang ginawa sa kanya, tinorture siya. Mga 5 araw siguro yun. Naligtas na lang siya dahil yung isang uncle niya, retired na police, ay nagsabi na pagka ginalaw niya, kami masamang nangyari din sa pamangkin ko, hindi kayo aabot sa pensyon niya. Parang gano'n. So, binitiwan siya. Sabi, sige nga, malis ka na. So, pinagbili yung mga thermos, mga gamit sa bahay, para lang may pamasahe sila. Merong nag-contribute na mga kamag-anak para makaalis sila. At gusto nga nila lumipat sa ibang lugar. Eventually, pagka handa na sila, surrender. Yun ang plano nila. So, malaking bagay na may kasama sa buhay. Yung iba na, na dati ring killer, nakatulong din yung mga babae sa buhay. Yung isa naman, nakatulong yung babae nga, pero madre. Nakatulong din yung madre. And it eventually simply gets to a very simple scene of him walking up to your doorstep or a church door. I mean, Hindi, ano yung hindi eksena ng simple. actual Hindi simple. Pati nga si Matubato, hindi rin niya alam yung ibang pagpapalit-palit. Ano yan tawag ko dyan, relay. Medyo nagtagal nga sa amin dito, pero siguro sa tamang panahon, lilitaw yung mga detalye dyan. Okay. But Pero relay yan. before Hindi simpleng pumunta na lang, lumapit, father, gano'n. Hindi gano'n. Kasi even at that point, nagtatago rin naman siya. That's still the reality. Kahit labas ka na, at I mean, lumilingon-lingon pa rin siya, di ba? So, but I think before I get to Sheila, one basic question is, this is not your first experience with somebody like this. This is not your first experience with yung tinatawag mong relay. May SOP na sa mga relay. Sino ako? This is not your first time to meet somebody who's run afoul of the law, an outlaw, in this case an assassin, a confessed murderer, and this is not your first time also, I imagine, with relay. I remember when I was a child during martial law, was it Maita Gomez, beauty queen I remember she spent a week in our house. I didn't understand what was going on. But I think at one point, not that it was a regular stopover for us, but we had that one incident of being a haven. And, we were part of a relay at some point. In other words, and I don't think that's a special story for us, no? But, ikaw, Sheila, in your experience, and in the case particularly of Matubato, how does that come together? This network na nagre-relay, and for Matubato, how did it all come together? Na, like I said, it's not just priests, as you said in your article. So I
See, Father Albert runs like a witness protection, an informal witness protection program. And I think it's because of, the nature of our government and the resistance to it and all the armed and unarmed forces that are fighting each other. So there's like a whole network of people who we've been accustomed to providing some sort of protection to dissidents, whistleblowers, etc. So actually, when I was interviewing Sister Cress, who unfortunately died some years ago, she was her last position was, I think, head of the Association of Major Religious Superiors Women's Justice and Peace Program, but she was also then head of the Task Force Detainees. I asked her, Sister Cress, because she was hiding mga biktima ng drug war. Sister Cress, I asked her, how long have you been doing this? And she said, since 1969, bata pa si Father Albert noon. Since 1969, which was the year she became a nun. And that was the year when, the Federation of Free Farmers, she was very active then, nagkaroon ng sunog sa Ilocos Sur, the Crisolovas. So they were protecting the church because of its embeddedness in society and because of its long history and tradition. The Catholic Church has a long tradition of providing sanctuary. Sila talaga yung puntahan ng mga nagkaroon ng problema sa batas. Whatever side they're on, if you're on the run, you either went to the hills or to the church. So matagal na yun. But during martial law, I think naging mas organized ito because there were so many dissidents on the run. And I dare you, talk to any political dissident. They must have spent a few nights in a convent or a church or a seminary or whatever. And any one of them from whatever ideological point of view. So even Cory Aquino, when EDSA broke out, she sought refuge among the Carmelites in Cebu. So talagang ang first, because of our Catholic tradition, ang first impulse is puntahan yung pare because whether or not is it embedded in the priestly philosophy, Father Albert, that you provide protection to those in need? Well, talagang may malalim na tradition nung giving sanctuary. Hospitality. Actually, yan, Old Testament pa. Tapos nung panahon ng Christendom, nagkaroon ng usapan ng state and church na kapag mayroong kriminal na hinahabol ng state at tumakbo sa simbahan, mayroong mga poste na pag nakarating doon, saved by the bell. Hindi na aarestuhin niya ng pulis, pero mayroong mga usapan, halimbawa sa loob ng isang buwan. So tutulungan siya na mag-isip-isip kung susurrender ba o lalayo na o lalaban. Ganun. Pero merong ganong sanctuary system during the time of Christendom na magkalapit pa yung state, church and state. Ngayon, wala na yan sa canon law. Wala na yan sa bagong canon law. Pero kahit dito, kunwari yung undocumented immigrants, they still go to churches for sanctuary. So kahit wala na sa batas, may ganun pa ring tradition, and then meron tacit, implicit na yung the state will not arrest you if you are protected by. Parang mga diplomatic, may parang gano'n na. Yun nga yung itatanong ko eh. Parang Depende yun pagka ba nasa safe house nyo or nasa sanctuary nyo, is it that you really did such a good job of hiding these people? Or is it, gaya nga sabi nyo, umabot na doon, no touch na tayo, di ba? You shall not pass. Di ba? I mean, is it that is it really that great of a secret? Because I have great respect also for the intelligence community in the Philippines. Or is it na there are areas that, for all our sakes, we respect for back-channeling purposes, for negotiations, for the reality of the place that the church, for example, plays in this society? Is it that it's a great secret or it's an open secret?
Hindi. Nung panahon ng martial law, may mga nire-raid ng mga religious houses. Yung sa amin, sa Sacred Heart Novitiate, ni-raid yun eh. Dahil supposed to be may nagtatago doon. So meron na rin, hindi porke nasa religious house ay exempted na. Hindi ganun. At na yan. Maraming ang pinatay na pare, madre. Pero meron ding mga religious houses na magaling silang magtago. Si Sister Helen Graham, kinukwento niya nung panahon ng martial law, nung ni-raid yung Sacred Heart Novitiate, kausap niya mga pare, and they would talk on the phone, kasi tapped yung phones, in Greek or Latin, in theological languages, para hindi sila maintindihan ng mga Alaw Todits. Yeah. Pero nung na-develop na yung cellphone, so nagkaroon na rin ng mga security code. Halimbawa, pag sinabing, punta tayo sa Greenbelt 1. Ibig sabihin, dito yon. Pag sinabing Greenbelt 2, doon. Kung nakakatawa nga kasi yung mga tao naman, hindi naman sanay sa ganyan. Minsan, sa the same group chat, tatanungin, saan nga ba yung Greenbelt 1? Di bistado rin. Tapos nagkakatawa na lang. Anyway, so Father, let's get to that very important question. Ngayon, kausap niyo na, di ba? Kasama niyo na, pinoprotektahan niyo na, and you're giving safe space to these people. In this case, Edgar Matubato. How do you know that they're telling the truth? Both as part of your mission and on your side, Sheila, sa your case. Well, I tried as much as possible to fact check, like the question of the beheading. I had to, first of all, ask other people whether he's told the same story. Sabi ni Father Bert, yun daw. I asked others. I even tried to find somebody who was with the NPA in Davao at that time to ask him kung totoo ba yun. Hindi ko talaga ma-verify kung totoo yung napugutan ng ulo. So I just said this is how he tells his story. But the other facts na sinasabi niya were corroborated by others in Las Cañas, and then yung mga ibang investigations na ginawa ni De Lima nung early 2000s nung nasa Davao siya by human rights groups. So meron namang corroboration yung mga different stories. Also, if you look at the news archives at that time, the circumstances, mukhang totoo. Ang hindi mo makorroborate yung actual role niya because only he can talk about that. But siguro si Father Albert has managed to look into his soul and discern whether he's telling the truth. Well, nakaranas din ako na may mga fake, may mga hindi dalisay, hindi tunay na mga witnesses. Kaya talagang kailangan maingat. Ngayon, maganda kung parang meron mo ng kumbaga probation. Kinukup-kup mo pero hindi ka muna nandadamay sa iba. Ikaw lang muna. Ako lang muna. Kasi kung ilalagay ko agad sa sa religious house, baka madamay ka agad yung buong institusyon. May mga ganong klaseng step by step muna. Tapos yung consistency ng kwento, baka mamaya pa iba-iba yung kwento. Tapos yung humility. Kasi yung iba, yung bang parang pinagyayabang yung kanilang nagawang krimen. Pinagyayabang, parang lumilitaw na mahalaga kaming witness. Yan ang isang mapapansin mo sa fake na witness. Yung bang laging kailangan nilang patunayan na mahalaga sila bilang witness. Baka naman mayabang lang talaga sila. Kaya nga, so kasama yon, kung masyadong mayabang at parang nagyayabang talaga. Halimbawa, yung gusto talagang maharap sa camera. Yeah, medyo iba yung gustong magsabi ng totoo, iba yung gustong humarap sa camera.
ng national TV, gano'n. Katulad doon isang babae taga Davao. Yun ang gusto niya mangyari eh. Tapos, pera. Kapag masyadong maraming hinihingi, yun, yung parang masyadong entitled, yun. Entitlement. Na dahil nagiging witness ako, dapat ganito. Meron ganyan mga witnesses na magdududa ka tuloy. Ngayon, siyempre, malaking tulong din comment ng iba. Halimbawa, merong hiningan mo ng tulong, tapos nakabalita na, uy, kilala namin yan, swindler yan. Layuan nyo na yan. Bitiwan natin yan. No, mahirap yan, madadamay tayo. May karanasan kami. Pagka ganon, tinatanong ko, may ebidensya ba kayo? O papadala ng mga screenshot ng mga panghihingi ng pera, hindi naman na i-report. May mga ganon eh. Kaya ito sa sitwasyon na to, panahon ni Duterte, kumbaga score namin 50-50 eh. 50% ng mga witness na naalagaan namin, authentic, magaling, dalisay. Meron naman na may sinasabing, may daladalang totoo, pero parang maging importante sila, parang dinadagdagan. Para magmukhang mas importante sila. Pagka ganon, delikado. Kasi oras na magsisinungaling na yung witness, delikado na yun. What about you, Sheila? I remember one of the PCIJ workshops always reminding that no whistleblower is pristine. And in fact, on the other side of it, every whistleblower has a motive. Talk to us about the motives that you've seen from so many whistleblowers. And at the same time, how do you get past that? How do you say that, yeah, these are imperfect people, may motibo yan, guaranteed, di ba? And they do not come to the table with clean hands. But how do you get past that? And then they say, but this person's truth, even if I can't verify it, is something that that I think is at least worth putting in black and white and sharing with the world. So, iba-ibang klaseng whistleblowers. There are people who are like whistleblowers for corruption. And the reason they do it is one, they feel that they may be entangled later in something that will get them into trouble. So parang magsasalita na sila ngayon kasi baka madawit pa sila later. So that you can talk about. He came out in public because he fears. May mga iba na talagang nakonsensya na ipasok sila doon, hindi nila akalain ganun ang mangyayari sa kanila. So, parang gusto nilang, may talagang, ako tingin ko may natural urge to confess eh. Siguro lalo na sa mga pare, parang pagka it's psychological, parang you have to relieve yourself of the burden of what you know. And some people have carried it for years. Hindi siya whistleblower, pero naalala ko si Lola Rosa Henson na comfort woman. 50 years wala siyang sinabihan na comfort woman siya. Pero gusto niya, sinusulat niya sa papel. Tapos pinupunit niya. Kasi talagang may natural urge na ang bigat nitong dinadala ko, kailangan may sabihan ako na iba. So, usually, ang pinupunta nila, mga pare, mga journalists, so natural magnets, yung mga tao. Pero yun nga, kaya na sinabi ni Father. Nung panahon ni Erap, meron kaming, inimbisigan namin yung mga bahay niya, yung mga mistresses niya, ganyan. Meron isa sinabi na, bigyan mo ako ng cellphone, sasabihin ko sa'yo. So, yung pag ganun, medyo duda ka na. Yung mga iba talaga, takot. And then yun, medyo delikado kasi hindi mo alam anong protection ang bibigay ko sa iyo. May ilang beses na sinabi namin, hindi namin ma-verify. Willing ka ba magsulat ng affidavit? So tatawag kami ng abogado at magsusulat ng affidavit to attest to. So may konting legal protection kami. But as much as possible, corroboration, verification, tingnan mo yung character nung tao. Pero Robbie, aside from that, bago tayo dapat malaman natin yung naging role ni President Aquino at ng Magdalo dito sa kay
Bato-bato. Kasi hindi kumpleto ang kwento kung kwento lang ng simbahan ang ilalahad natin. Oo. Di ba? Sabi nga ni Trillanes, you have to give credit to where credit is due. Yan nga yung tinatanong ko sa'yo kanina, Sheila, di ba? Oo nga. It wasn't just the clergy. It was a band of really former military, some politicians. It really takes a village. Remember, he has been on the run for 8 years. 8 years, right? Protected by, this idiosyncratic group of people who somehow were brought together by his testimony. Yeah. So, paring Bert, who deserves credit? Who deserves credit? And who's part of the relay? Yeah. Well, nabanggit na yung si Laila de Lima at saka si Trillanes. Napakahalaga ng papel nila. Una-una, si Matubato kasi nung sumurrender siya sa NBI, kinupkup siya sa Witness Protection Program. So, panahon na yun ni Pinoy. Ngayon, nung malapit ng mag-eleksyon, at mukhang bumibenta si Duterte, kinabahan ang mga nag-aalaga sa kanya. Sabi, delikado to pag nanalo si Duterte at naabutan to. Sila Matubato rin, nag-aalala. So, nagkaroon ng arrangement na umalis si Matubato tsaka yung kasama niyang babae sa Witness Protection Program. Ngayon, hindi naman sila pinabayaan. Ang gusto ng Witness Protection Program, maipasa naman to sa mabuting kamay. Ngayon, without naming names siguro at this point, merong isang journalist na nakaalam ng ganon, na malapit kila Pinoy. Ang ginawa ng journalist, tinext ang isang obispo. Yung obispo naman na yun, tinext ang isang pare na nagtatrabaho sa Catholic Bishops' Conference. Yung pare naman na yun, si Father Pixion. Siyempre, nagpaalam din na nagbigay ng impormasyon sa CBCP, tapos pinayagan siya si Father Pix na sige, welcome natin yan. Nung nakausap naman ni Father Pix, sabi, sige, dalhin nyo dito. Sabi sa kanya, o sige, aakyat na. Sabi niya, andit yan na ba? Ora na. So, naghanap si Pix ng matutulugan, siguro mga ilang araw, ilang gabi. Tapos, hinatid siya. Sinundo sila ng isang van. Dumaan muna sa Malacanang. Hindi natin alam kung anong ginawa doon. Ang hula ko, pinasa doon yung susi. Doon sa pupuntahan nilang bahay sa labas ng Maynila. Medyo nagtagal-tagal din doon hanggang sa malipat naman sa sa isang church house. Sa PSG yon, paring Bert, di ba? Malamang. Katunayan, may mga ibang gadgets na pang telecommunications. Tapos nung inilipat, nung inalis sila doon, nalipat sila sa isang bahay ng simbahan. Mga isang buwan yun. Pagkatapos ng isang buwan, sabi nung host, alisin nyo na yun dito, umiinit na. May mga naglalako ng balot na nagbibisaya.
Hindi namin, bago yun. Bagong karanasan dito yan. So, nung, nilipat na ganun, sinabihan ako. Sabi, paring Bert, baka pwede ka dito. Baka pwede mo saluhin. Sabi ko, kailangan kong makausap. So, may kinausap ako na nakakausap na doon. Sabi, A1 yan. Pinuntahan ko na. Una, ayaw pong takot pa sa akin makipag-usap si Edgar. Kasi may iba silang kilala na mas pinagtitiwalaan nila. Sabi ko, sige, maghahanap muna ako ng lugar. Habang, siguro mga the following day, may tumawag naman sa akin. Sabi, parang Bert, kukunin mo raw si Uncle. Sabi ko, naghahanap pa ako. Sabi niya, hindi, sa akin na lang muna yan. Sabi ko, sige. May contact ka naman dati. O di siya yung kumuha. After 2 weeks, tumawag. Paring Bert, ikaw na mag-handle. Kasi nga, aalis ako. Sabi ko, saan ba nakalagay? Sabi, ililipad ako Nasa hotel ako ngayon. Puntahan mo ako sa hotel, doon ko sasabihin ko saan. Pagka kuha ko sa lobby, doon ko lang nalaman yung address. So, pinuntahan ko. Kinausap ko na. Sunod-sunod na yan. Ngayon, siyempre, ang tanong ko na, anong gusto mong mangyari? Sabi niya, sana, masabi ko yung totoo sa publiko. Hindi sapat na nagkumpisal ako sa isang pare. Ganon. Sabi ko, pagka ganyan, dalawa yung trabaho natin. Isa, itago ka. Pangalawa, ilantad ka. Yung pagtatago, medyo kaya na natin ganyan. Pero pag inilabas ka na, yung pagtatago, komplikado. Pangalawa, yung paglabas, yung pagtukwento, kailangan publiko, maganda niyan sa Senate hearing. Ngayon, doon sa party na yon, kailangan natin ng tulong. Ngayon, ang prinsipyo ko ganito. Hihingi tayo ng tulong, pero dapat magkasundo tayo kung sino yung hihinga natin ng tulong. Hindi ako po pwedeng lumapit sa isang tao na maya-maya sasabihin mo sa akin na, bakit mo ko inalapit doon? Kailangan magpapaalam muna ako sa iyo kung kanino lalapit para humingi ng tulong. Sabi, sige, magandang prinsipyo. Sabi ko, ngayon, tanong, sino ang pinagtitiwalaan mo na pwede nating lapitan? Sabi niya, Commission on Human Rights. Sabi, okay yan. Kaya lang, wala silang safe house. Mga panahon na yun. Sino pa? May nagpahiram ng maliit na TV. Siyempre, habang nag-uusap kami, ando doon sa TV, si Laila de Lima. Kasi nung panahon na yun, nagsimula na siyang mag-investigate ng hearing sa mga biktima. Sabi ko, kilala niyo ba yan? Oo. Sino yan? Si Senator Laila. May tiwala ba kayo dyan? Ay, oo naman o. Gusto niyo bang humingi tayo ng tulong sa kanya? Ay, kung po pwede ho, sana. Sige, usapan ha. Malinaw, hingi tayo ng tulong sa kanya. May permission ako sa inyo. Ngayon, kahit na meron ako number ni Laila, kasi nga, nahingan ko na siya dati ng tulong para sa assassination ng Abu Sayyaf. Ibang investigation yon doon sa Tawi-Tawi. Pero sabi ko, dahil sa Senate hearing siya, sigurado binabantayan yung kanyang phone number. So, ang ginawa ko, kumontak muna ako sa ibang senador. Sabi ko, pakisabi kay Senator Laila, meron special guest. Binigyan niya ako nagpadala ng special hotline. Nang natawagan ko, tiyempo naman, birthday pala niya. August 27, birthday ni Laila, nagdi-dinner sila sa pamilya na meron ako sinabi. Tapos, nag-usap kami, nagkita kami, binigyan ko siya ng USB ng mga initial interview clips. At saka doon sa USB, doon yung scanned copies ng ilang mga IDs at dokumento na dala-dala ni Matubato.
Pinag-aralan ni Laila at sabi niya, seryoso to. Gawa natin ng paraan. Pero sabi, pwede bang next week na lang? Kasi para makagalaw tayo, kailangan natin ng security. Okay? Pero ang nangyari, pinuntahan muna niya, nag-usap, pabagsak ng pabagsak yung balikat niya. Kasi habang nagkukwento si Matubato, lalong nabibigatan si Laila, kahit na meron na siyang research noon, na hindi niya nakausap ito nung nag-investigate siya sa Davao. So sabi niya, seryoso to, pakitago lang muna ngayon, kailangan ng security para madala sa Senate. Sabi ko, sino yung nagbibigyan ng security? Eventually, si Trillanes pala yun. At palagi ko naman, aminado naman si Sunny Trillanes na tumulong naman siya. At magmula nga noon, 2016, August, September, ay umulat umaraw, may journalist, news o wala, andiyan dyan si Trillanes. Andiyan si Laila naman, nakulong. So, talagang hindi makakayanan yun kung wala si Trillanes. So, on our part naman, we form a small team, parang naghanap na ng makakain, gano'n. Pambili ng mga chipipay na cellphone. Doctor, was it only, and I'm not just talking about Trillanes, was it only former military, or were there actually people in the uniformed services that were actually not only friendly but cooperative and helpful? Well, siyempre noon hawak ni Duterte lahat eh. So, talagang yung mga tao lang talaga ni Trillanes yung alalay. Just later, si Matubato, speaking of the red flags that you mentioned kanina, he never asked for anything other than safe haven and a chance to tell his story. He never asked for anything. Wala naman. Ano lang, siguro yung nagkakasakit, so kailangan idalhin sa doktor. Siyempre, sino kaya ang doktor ang papayag? Ngayon, pag sinabi, kinukunan mo namin yung litrato yung sugat kasi yung torture niya, hindi talaga naalis eh. So, kunan mo na yung litrato, pakita mo na yung litrato, sabi, seryoso yan, kailangan dalhin nyo dito. Talagang, special operation yung pagdadala sa ospital. Paano makakalusot? Oh. Buti na lang, yung nakuha kong doktor, espesyalista pala sa mga ganyang sekreto. Bakit? Sabi ko, bakit sanay ka sa mga ganyan? Sabi niya, Father, kasi, sanay ako sa mga taong, mga kliyente ko, nagsisikreto, dahil mga celebrity. Dahil hindi pwedeng ma-announce na meron pala silang sugat sa puwet, mga ganyan. Baka madaling ma-identify yung doktor na yan. But Sheila, ikaw, you've heard so many stories na to the point na paka-jaded ka na nga sa ibang mga storya, even to stories like this. But do you remember any details from Matabato's own stories to you that kahit hindi mo makorroborate, just stand out for the vividness, or just it just strikes you as something na parang if this is not the truth, if he's lying on this, you can call me whatever, but for him to tell me something like this, was there any particular moment or detail that stands out in your mind? There were several. What stood out is the methods of killing to me, and the way they managed to do it efficiently, like through mass burials in a quarry that was owned by a Duterte ally. So they would go there, kill, and then bury them. But what stood out was because they had to dig the graves themselves to be efficient,
how he learned to cut up the bodies so that in one hole you could put several corpses instead of digging a big hole for one corpse. So they would, I think, quarter them, break them at the knee, here and here, so that you could just dump the bodies in one go. To me, that was, I mean, what I was thinking, what kind of dissociation do you need to muster to be able not just to kill someone in cold blood, but after killing him to chop up like a butcher, chop up a human body, and to do it day after day, methodically, like it was, I mean, he considered it was his job. So I that was why I was always asking Father Albert, what kind of person is this? Can this guy ever seek some sort of, I don't know, redemption or salvation for what he's done? Because hindi lang yun, there was feeding the bodies to the sharks, drowning them, putting them, so all the different methods, including the exhibition killings, it was like they had a standard practices for doing it. So you shoot somebody, you have to pierce his chest to make sure he's dead, and then you wrap up the face in packing tape. Yung ganong klaseng method in killing was to me very, 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 very shocking. And I realized, it's not, this whole death squad thing requires planning and logistics way in advance. And it was not just a question of killing, but also how you dispose of the bodies. Yeah. So they, over time, because they've been doing this for so long, they had a sort of manual of operations, standard operating procedures for many different types of killings. Yung exhibition killings where you display the bodies on the streets, secret killings where you bury them, other killings like of the terrorists where you drown them or put the remains in the sea, let them be eaten by sharks. So there's no trace of the bodies. So to me, that kind of deliberation was, and the numbers that he was talking about was very unbelievable. And that's why I believe it when people were just paralyzed when they saw these killings every day, because it's like you're witnessing a car crash. You cannot, you're just frozen. You cannot react because your brain cannot process what's going on. And to me, while talking to Matabato, that was my reaction. How do I process this? And I was dissociating also, so I could continue with the interview. Just look at this. Not be emotionally involved, but to see this as it's my job. I have to ask questions. I have to ask follow-ups. I have to see how this can be corroborated. Yeah. When he tells the story na yung tatay ko pinugutan, and he was there to see it, and then yung wife niya says ginamit yan because they knew na apektado na yan, di ba? I mean, ibang klaseng tao na yan to see. But when he tells that story, is he self-aware, or does he just say it matter-of-factly, or does he actually also cling to that as his own rationalization on the making of Edgar Matabato? I think it's the way he tells the story, the arc. He doesn't say that there's a causality between the killing of his father and what he did later. But the fact that he mentions that as the pivotal moment in his life, as the start of his life as a killer, I think it's in his mind. That's the way he processes it. Pero pag nagsalita siya, this is why I was so bothered by it. Very flat, halos walang effect. He was saying it like a monotone. And I don't know, it's because he's told the story so many times already. But I think it was also at that point, he was dissociating from the experience. And even when he was talking about the killings, he was, in his mind, dissociating himself and his feelings from what he has done and what was done to him. It's very different from the way his wife was talking about him. Because the wife was always close to tears and very emotional. And in fact, it was more heartbreaking to listen to her, because she said, I had to stick by him
and give up my other life because if I left him alone, hindi siya marunong magbasa eh. How will he survive? He's no read, no write. So if she left him, he would be incapable of taking care of himself. But to me, that kind of burden that you put on your wife for bearing part of the weight of your sins, and this woman, parang how she could, that to me is a separate story, and I really didn't have time to plumb it. But it goes into the very human costs of all of this violence that we see. It takes its toll on both the perpetrators and their families and the victims and their families. May anak ba siya? Meron. Siya mismo wala. Yeah. Meron siya. Yung Meron kasama siya. niya, Meron. yung kasama niya, pangalawang asawa na to. Actually, pareho silang galing sa unang relasyon. Pero sabi ko nga kay Sheila, sana nga merong ibang mag-focus doon sa babae. No? Dahil ibang klaseng sakripisyo yun. Ibang klaseng tibay din yung ng loob, yung pinakita ng babae. At patuloy na pinagdadaanan. Ha? Ngayon, siguro dalawang bagay lang, baka bago ko makalimutan. Yung pagkukwento na flat, madalas yan, ganon. Pero dahil sa talagang maraming beses kami nag-uusap, madaling araw, maganyan, may mga panahon na talagang hawak na niya yung kutsilyo, magpapakamatay na siya. Nag-usap lang kami sa loob ng kotse, ating gabi. Hindi laging flat. May mga pagkakataon na talagang mabigat yung dala niya sa kalooban niya. Pangalawa, yung sa yung double checking, naging mahalaga yung papel sa umpisa ni Jude Sabio. Kasi hindi pa sila magkakilala, hindi pa kami magkakilala. Naniwala na si Jude Sabio doon sa mga kwento, sa pamamaraan ng pagkukwento ni Matubato, na sabi niya mahirap imbentuhin to mga detalye na to. So, malaking tulong na yung pagpasok naman ni Jude Sabio sa eksena. Pwede ko rin ikwento yun. On my part, yung una ko kasing collection ng mga tula, ang pamagat ay Sanayan Lang ang Pagpatay. Yun yung una kong libro ng mga tula. At ang pangunahing tula doon, yun ang pamagat. Sanayan Lang ang Pagpatay. Sa mga karanasan ko nung panahon ng martial law, lalo na nung nakarating ako sa Davao at pagbalik pa sa Maynila, na ang pinanggalingan ng tula na yon, yung bang pagkababad doon sa maraming pagpatay na nababalitaan, nakikita. Lalo na nung nasa Davao ako nung 1985 to 87, no? Yun yung transition. 86, nasa Davao ako eh. Doon ako nag-people power eh. Araw-araw, balita doon, patay eh. At saka magmula nung 1981, nung napunta ako sa Bukidnon, sa Davao, bilang novice pa ako, talagang daming pagpatay. Merong mga pagpatay ng kwento, yung bata, inawakan sa paa, pinaikot-ikot, inampas yung ulo sa bato. Kaya may cross. So, ang daming ganon. Yung editor ng newspaper ng Ateneo de Davao, may boyfriend siyang NPA. Nung bumaba, dinalaw na nila sinalubo. Nabisto ng military. So, inabangan sila. Nung naamoy ng mga NPA na andyan yung mga military, hindi bumaba, hindi tumuloy sa pakipagtagpo. So, naiwan yung babae. So, sila yung napatay ng military. Buntis. Lumabas yung bata. So, noon pa lang, meron ng mga ganong kwento na ang dami-dami. Kaya nung nagkukwento na si Matubato, kumbaga na-inhale ko na yun eh. Na meron talagang ganyan nangyayari. Siyempre, mabigat pa rin.
Yung puputulin mo yung ulo, bibiyakin mo yung tiyan, lalagay mo yung ulo doon sa tiyan. Yung mga klase rin talaga yun, ano? Yeah. Ah, Mabigat pa rin, but to your point, nasanayan lang ang pagpatay. I mean, kaya na yung does get to lipunan the natin, point na, yung lipunan natin nasanay na. it did get to the point na, I mean, I think it helped that there was some distance already from Duterte. And that to Kaya bring him nangyari, back now and to nung- remind people of this story, it hits you different because for a time it became a story of numbers, and that's important too. And it now it's becoming a story of justice. People are wondering, yung sinabi ko nga kanina, if Matobato wala na dito, nakaalpas, and susulpot na lang ba yan sa ICC, and then it becomes a story of justice. But to bring back the story of the person, I think hits different also, and it's timely now, because I was going to ask Sheila, parang, why is it important to tell this story? Some people will recoil even without reading the story and say na parang, why is it important to humanize, diba? But for me, I mean, hearing you now, I realize, no, it's even if hindi ma-humanize sa'yo, just the logic or the illogic or the incomprehensibility of it, diba? Yeah. That somebody can speak with this much detail, parang drives home the point na malamang totoo to because it is diba, stranger than fiction, diba? Yeah. No. I think the tendency is to look away from atrocity, di ba? That was what happened to us during the Duterte era. And I remember being in Christmas parties around the time in 2016 when people were, oh, no, don't worry about that. They're just drug dealers. It's going to be okay. Because we didn't want to confront the truth about what was really going on, and the truth at the heart of our own society, that we tolerate these high levels of killing and violence and allow it to happen because we think we're safer that way. I think by telling these stories, we become aware of our own complicity, of the complicity of our society at the very high levels of violence that have been deeply embedded, not just during the Duterte era and even before. That's why it's also important to provide a historical arc. I think in the case of Matabato, parang intergenerational trauma. And I think we cannot move forward until we all realize we're a traumatized society because we have seen for generations this cycle of violence, and we've either looked away, failed to acknowledge, and failed to honor the victims and to hold those responsible accountable for what they have done. That's why it's very important to tell these stories. And through the stories of these individuals like Matubato, it's like a prism that we can hold to understand ourselves and our society better. That's why my last question there is, it may be possible to redeem one man, but what will it take to redeem an entire nation? Yeah, kaya importante yun huwag natin kalimutan. Kasi nung panahon ni Duterte, una, parang natatanggap natin yung ipinapatay. Ang nangyayari doon, imbis na makita natin na karumal-dumal yung pagpatay, nagiging paghanga doon sa pumapatay, matapang talaga siya. Ganun napunta doon napunta sa paghanga. At ang nalulungkot nga ako, kadugtong ng sinasabi ni Sheila, yung bang pati mga pare, mga obispo, may mga madre pa, may mga contemplatives pa. Kaya talaga na pumapalakpak at sumusuporta, nagtatanggol. Hindi lang yung nalilito na baka naman may punto sila. Hindi Meron talagang nagtatanggol pa. Katunayan, merong sa Ateneo, may pinablis na libro, collection of moral philosophical essays, na 2 of the articles there are meant to offer a possible line of defense for Duterte. Published ng Ateneo de Davao.
ng publication office which I started, which I Tapos nung It says something pinagdagdagan- it's divided about Duterte. Yes. Hindi lang yung basta personal opinion, may published na philosophical. At ewan ko, marami pa akong pwedeng sabihin, pero tsaka na lang nung ano. Yung ganon, Actually, marami pa rin ako sana. ano tayo na brainwash tayo, na hypnotize tayo. Kaya nga, yung panawagan niya, ng pagbabangong dangal ng buong bayan, kailangan ng pambansang pagdagok sa dibdib. Yun. Yeah. Kasi Actually, lahat tayo may dugo sa kamay. Lahat tayo may dugo sa kamay. Oo. gaya na sabi niya, marami pa kayong pwedeng sabihin. Ako rin, marami pa akong gustong tanungin. But I think I want to leave it there with what you said. Is, we all have blood on our hands, and gaya ng sabi mo, Sheila, I think it's compelling. That we could probably redeem one man, but what will it take to redeem an entire society? I wanted to ask one more question. I just want to end it by thanking you for telling the story and giving these insights, and again reviving just the need for reflection. Diba? I think people, yung sinasabi ko kanina, people are intrigued again by nasa na si Matubato, because they are asking it in the context of, does this signal any chance of hope for justice? But yung takeaway ko, and this is why we wanted this interview with you, was, but does it also signal, yung that reflection, not just on the making of Matubato, but the making of the Filipino as we are right now, emerging bloodied and injured from not just from Duterte, but so many years and so many other tyrants before him. So, maraming salamat ulit, Sheila Coronel and Father Albert Alejo. Unless, is there anything else you'd like to leave our listeners with? Last na lang siguro. May natutunan ako dito sa mga killers talaga. Napalapit sila sa Diyos Si Matubato nga, meron pa siyang Mary Napulot niya sa basurahan, no? Ako, natatandaan ko, sabi ni Manny Pacquiao kay Arturo Las Cañas, sabi niya, hindi ako naniniwala na meron kang spiritual conversion. Kasi sabi niya, ako meron akong conversion Ibig sabihin, iniwan niya yung pagiging Katoliko niya, nag-born again siya. Kaya sabi ko, ano nga ba talaga yung conversion na yan? Nung nag-reflect ako, nasundan ko yung buhay ni St. Paul, ni San Pablo Apostol. Na noon, ang pangalan niya ay Saul. Nung si Saul ay Pariseo, napaka-relihiyoso. Nung limitaw yung mga Kristiyano, isa siya sa pinakamasugid na tumugis sa mga Kristiyano sa Jerusalem. At tunayan, yung pagpatay kay Saint Stephen, ando doon siya noon. Baka may kinalaman pa siya sa pagpatay. Nung ang ginawa niya, siya yung nagpauso ng tokhang. Si Paul o si Saul. Kasi binabahay-bahay niya, sabi, dito, balita ko meron ditong Kristiyano. Hinihila niya yan. Tapos inusig niya at yung iba nga pinatay, yung iba binulabog, yung iba tumakas sa ibang lugar. Nung nabalitaan niya na may mga grupo ng Kristiyano sa Damascus, sabi niya, bigyan niyo ako ng permit, authorization, hahabulin ko yung mga Kristiyano doon. Along the way, nung papunta na siya sa Damascus, tinamaan siya ng malaking liwanag, natumba siya, nabulag. At may nagsabi sa kanyang boses na, bakit mo ako inuusig?
Meron yung boses na yon, kumausap din kay Ananias, Ananias, puntahan mo si Saul. Sabi niya, sino Saul? Yung pupunta dito sa Damascus para usigin kami, ipapatay kami. Oo, pero bulag siya, nagdadasal siya. So, siyempre, na-imagine mo yung kalagayan ni Ananias. Pero sumunod pa rin siya, pinuntahan niya, binalik niya yung paningin ni Saul. At ang trabaho naman ni Ananias, ipakilala si Paul, si Pablo, sa mga bagong Christians. E di siyempre, yung iba nag-walk out. Sabi, walang yan, papatayin tayo niyan. So, ang ginawa, binigyan siya ng safe house, itinakas siya, isinuot siya doon, sinakay siya sa basket, isinuot sa butas, hanggang sa makalaya. At nagkaroon niya tayo ng halos kalahati ng New Testament. Ngayon, isa sa mga sinulat ni St. Paul ay yung sulat niya sa Timothy. Sabi niya, I thank the Lord because He has forgiven me. He has given me a new chance. I was a man of violence, a blasphemer. I persecuted the Christians, and yet He forgave me. I am the greatest of sinners, and now He is using me to preach the gospel. Sabi nitong mga killers na nakausap natin, sabi, Father, ako yan. Pinakamasama, ang dami kong pinatay, etc. Dahil sa maling paniniwala, pero pinatawad pa rin kami. Sana, katulad ni San Pablo, magsalita rin kami. Hindi sapat na umaamin ka, nagkamali ka, tapos tatahimik ka lang, magbabagong buhay ka. Kung may mga tinatawag para magbagong buhay, magsisi sa ginawa nilang kasalanan at magsalita. Tingin ko, may dagdag na pagkilala ang dapat nating ibigay sa mga taong may dagdag na misyon. Hindi lang yung nagkasala, tinatawad, nagbagong buhay, kundi naging kriminal, nagbagong buhay, pero bahagi ng pagbabagong buhay ay pagsasabi ng tapat. It's not enough to admit that you have committed a crime. It's another thing to be a prophet, to be a whistleblower, to be a truth teller. And I think we all need to give the the necessary credit, the necessary respect and support for these people. And how do we do that? By also admitting our own crime, our own complicity to the crime. And sana, hindi lang sila magbagong buhay, kundi tayo rin maghugas ng dugo sa ating kamay. Yun yung pagbabangong dangal. Okay. Father Albert Alejo and Sheila Coronel, maraming salamat sa inyo. Salamat din, Robbie. Salamat, Robbie. At salamat po sa inyo na sumama sa amin at nakinig sa aming usapan. If you like how we converse and have these conversations, please do follow Puma Podcast and our daily news podcast, Teka Teka. You can follow us on Spotify, Apple Podcast. Nasa YouTube na rin po kami. Maraming salamat po. Ako po si Robbie Alampay, Puma Podcast. You're listening to Puma Podcast.